Ito ang dami na sinabi. May mga opisyal na nagsabi. Ang gagaling eh. Mga kaibigan, magulang daw si Guevara. Wala pala talaga ito. At iniista rin kasi yan eh. Alam mo, ito si Presidente Duterte. Di ba ano siya, yung madalas pinagsasabihan niya yung mga leader ng simbahan, di ba? Namumura pa nga eh. Ngayon, tayo dapat kasi wala dun sa isyung gano'n Tingnan mo. Ito ang issue, mga kaibigan, sa simbahan. Bakit ikanyo? Kasi, yung Ateneo, pinatatakbo ng simbahan yan eh. Hindi mo ba? Mga pare ang nandyan eh. Ba't ganyan ang mga bata dyan? May nanggagahasa, pagkatapos may ganyan. Sektarian yan eh. Yung eskwelahan na yan eh. Mga kaibigan, ang katotohanan niya, may religion siguradong itinuturo dyan. Diba? Dati nga nung maliliit kami, isipin mo, yung Catholic religion, ito, inabot nyo ito. Itinuturo yan sa public schools. Kaya yung kasaysayan ng mga bayani natin, especially si Dr. Jose Rizal, nabaluktot eh. Mga kaibigan, bakit? Siyempre, iba yung mga libro na itinuturo na sa mga nag-aaral. Sa mga private school, lalo na yung mga sectarian school, ang istorya ni Rizal dyan, iba eh. Mga kaibigan eh. Sa kanila, si Rizal nag-retract eh. Hindi naman totoo yun eh. Mga kaibigan eh. Gawa-gawa lang nila yun eh. Gumawa sila ng sariling istorya ni Rizal. Para baluktutin yung katotohanan. Mga kaibigan, ako inabot ko sa public school. Itinuturo yung religion. May katikismo pa eh. Mga kaibigan eh. May mga teacher nagtuturo. Hindi pwede yun eh. Bakit Kasi di ba may separation of church and state tayo? Dahil yung religion, yan napaka-importanting role sa buhay natin at saka sa paghubog ng values sa ating mga kabataan. Napaka-importante ng religion, mga kaibigan. Siguro yun ang dinadahilan noon, pero sa totoo lang, hindi mo pwedeng gawin yun sapagkat ang public school ay ginagastusan ng pera ng taong bayan yan. Hindi pwedeng yan ay magsilbi sa purpose lang ng isang religion. Mga kaibigan, di ho ba? Meron kayong sarili, may kongregasyon kayo, doon nyo ituro yung ano nyo. Di ba? Yung mga aral na gusto ninyong, yung inyong mga doktrina. Kaya importante rin yan eh. Tignan ninyo, ano ba ang sinasabi kasi nila, isisisi nila yung iba, magulang daw, ang gagaling kasi mga kaibigan eh. Hindi muna tignan yung problema eh. Ang talagang problema dyan, yung paraan na ngayon ng mga itinuturo, tinanggal yung mga importante. Katulad ng good manners and right conduct, mga kaibigan. Di ba? Walang makapagsabi ng tama. Wala akong nakita tamang sinabi. Ang Malacanang daw magpapaimbestiga. Ba't paimbestigahan nyo yan? Ang panagutin nyo dyan, yung eskwela. Di ba? Yung eskwela talagang malinaw na dapat silang gumawa ng aksyon laban doon sa bata. Ano yung hindi nakita ng marami dito? May mga in-interview, narinig ko napanood ko pa iba. Mga expert may mga yung sa psychological meron silang mga in-interview ganyan at saka kung paano
yung dapat na wastong pagtuturo sa mga bata. May mga pari pa nga nagsipagsalita Wala wala lahat sa hulog mga kaibigan Alam niyo kung bakit? Ito yung mga pinagsasabi nila, puro malayo sa putok ng kanyon. Ito naman si Teddy Boy Locsin, alam ba ninyo, may sinasabi? Ha? Ang dapat daw, ilagay na ng mga magulang yung mga nabiktima nitong batang ito, mga kaibigan, sa kamay nila, yung batas. O isipin ninyo mga sinasabi ng mga ito, hindi naintindihan. Ha? Alam ninyo, ang hindi ko narinig sa kanila na sinabi nila, yung pananakit, mga kaibigan, walang katwiran yun Yung pananakit ng kapwa. Di ba? Parang pagpatay din yan Walang katwiran yan para gawin mo yan Kasi kaya ka nga nag-aaral, para matuto kung paano ka magpapaliwanag, paano mo ididepensa ang isang sa mahinahon sa palitan ng pagpapaliwanagan. Hindi nga marunong tumanggap ng paliwanag yung bata. Di ba? Kaya siya nagre-resulta sa physical violence, mga kaibigan. At saka may pinagmamalaki siya siya, marunong siya ng martial arts, di ba? Mga kaibigan. Hindi nila nakita, yung pananakit, dapat yun ang ituro natin Wala kang dahilan para manakit ka ng kapwa-tao mo Yun ang totoo niyan ba't hindi sinabi yan ng mga expert? Ang pinipilit nilang arukin, yung kung ano ang nagtulak sa batang ito para magkaganon. Maging ganyang kahayop siya, na asal, mga kaibigan. Inaarok nila, kesyo ano yung problema sa bahay, dapat nyo munang ipaliwanag, dapat itinuturo niya, kaya nga nung araw, di ba, kaya nga inaanyayahan ko kayo magbahagi ng inyong mga karanasan Yung batang yun, ang tawag dun sa batang yun nung araw, ano tawag sa inyo nung araw? Na mga magulang nyo, pagka ng bata, yung konting kibot nananakit? Di ba ang tawag dyan magaang ang kamay? Di ba? Masyadong magaang ang kamay nitong taong ito, yung konting kibot nananakit, nanununtok, nambabatok. Ito sobre, mga kaibigan Ngayon, ano yan, kultura na ng karahasan niyang natututunan na yan, ng mga ipinakikitang yan. Marami niyan ang hindi lang siguro natin alam dito sa atin. Mga kaibigan, hindi kasi naiisa sa publiko kamukha nito na merong video, mga kaibigan. At saka hindi binabanggit yung mga kasama. Yung mga kasama, pareho niya rin Mga kaibigan ano sila parang fraternity na rin Meron silang gang doon sa loob ng eskwela, ng Ateneo, mga kaibigan. Katulad din yan ng grupo na nanggagahasa dyan, di ba? Na hanggang ngayon wala naman nangyayari. At saka kung makikita ninyo kung pinag-aralan nyo yung bata, after nung insidenteng lumabas na yan, nag-comment pa yung bata Nagpapakita na walang remorse sa kanya Kaya lalong yun, pagalit sa marami, mga kaibigan. Lalong nagpagalit sa publiko. Pero bata yun ba't naman natin papatulan? Di ba mga kaibigan? Ang dapat ina-address natin ang ating pagpuna doon sa eskwela mismo Hindi pwedeng wala silang gagawin dyan. Nung araw nga, hindi naman ganyan ang kasalanan naki-kick out ang bata At saka ang pambubuli nung araw, hindi humahantong sa ganyan.
kantsawan lang ang bully nung araw. Oh, mga kaibigan, paano hindi na ho tinuturo ngayon yung mga mahalagang dapat matutunan ng mga bata. Halimbawa, tingnan ninyo kumpara nyo dati sa ngayon. Yang mga teacher dati, yung mga teacher natin, tsaka yung mga eskwela natin. Di ba pagka medyo lumaki ka na at hindi ka na nag-aaral doon, nalipat ka na dahil high school ka na, ganyan. Naalala mo yung pinanggalingan mo elementary, naalala mo yung mga teacher mo. Kahit nung nag-aaral ka, may mga pagkakataon, nabubwisit ka rin sa teacher mo, pero pag wala ka na ron, naalala mo sila, di ba? Bakit? Kasi ang mga teacher nung kahit ganun, may mga mababagsik, talagang sila, dedicated sila sa pagtuturo sa mga bata. Sipin nyo, public school yan. Di ba? Wala naman silang mapapala sa mga estudyante nila. Lalo na itong mga pribado ngayon. Ang kaibahan ngayon, nung araw, pag nakatapos ka ng pag-aaral, kahit hindi ka pa nakatapos ng pag-aaral, meron kang magandang narating. Ano man ang narating mo sa buhay? Gusto mong pasalamatan yung mga teacher mo eh. Tumatanaw ka ng utang na loob sa mga guro. At doon sa eskwela, sa alma mater mo, doon sa pinanggalingan mong eskwela, tinatanaw mo yung utang na loob na yun eh. Hanggang ngayon, lalo na pag naalala mo, hindi ba? Pero ngayon, ito minsan nabanggit ko na rin ito sa programa natin. Ang mga magulang, ang mga estudyante, wala nang dapat tanawing utang na loob ngayon sa eskwela nila eh. Bakit? Bayad eh. At saka ang mahal ng bayad. Hindi ho libre ang edukasyon, mga kaibigan. Kung sa private school ka, siyempre, napakamahal, di ba? Kaya napakarami rin ang hindi makapagpaaral ng maayos. Kasi yun ang tingin dito. Yan ang status symbol dito sa Pilipinas eh. May discrimination dito eh. Sinasabi lang nila natin walang discrimination, pero malupit ang discrimination dito. Pag hindi ka nag-graduate ng Ateneo, ng mga Lasal, Sambeda, yung mga kung ano-ano pa, mga eskwelahan na nasa mataas na antas. Mga kaibigan hindi ka basta-bastang tatanggapin sa trabaho. Kaya nga sabi ko sa inyo noon paano ang mga eskwela ngayon, hindi naman ang purpose niyan hindi na ang purpose ngayon, hindi na yung katulad ng dati, na kaya itinatag ang eskwelahan, mga kaibigan, para mag-provide, yun ang pangunahin mag-provide ng edukasyon. Hindi Kung hindi ngayon, kung commercial Kung ang objective ngayon ng eskwelahan, paano ka pagkakakitaan. Kaya wala kang karapatan kung wala kang pera. Sino may-ari ng karamihan sa mga eskwelahan ngayon? Hindi ba itong mga oligarchs na ang mga may-ari? Kaya itong mga oligarchs na ito, may mga negosyo rin itong iba. Kung sa kanila kang eskwela nag-graduate, ikaw ang priority nila. Kung sakasakaling mangangailangan sila ng mga empleyado na maglilingkod sa kanila, sa mga kumpanyang pag-aari nila. Yan Sinabi na natin yan mga kaibigan Kita ninyo ang naging resulta ng oligarchy ngayon dito sa Pilipinas. Nung araw naman, di naman ganyan di ba? Paano man pasasalamatan ang mga eskwelahan ngayon kung ganyan? Na kinukonsinte yung katarantaduhan ng mga bata riyan. Bakit? Nagbabayad kasi. Naandun yung sukatan
Kaya ikaw, pag nakagraduate ka dyan, bago ka naman makagraduate dyan, di ba? Sabi ko nga, graduation nabayaran mo na lahat ang tuition, hanggang sa graduation, tatagain ka pa. Talagang hindi ka paliligtasin hanggat may masasaksak sa'yo. Talagang sasaksakin ka, mga kaibigan. Di ba? Katarantaduhang mga graduation, ginagawa pa nga sa mga iba't ibang lugar para may dahilan silang ipangolekta ng pera. Pwede naman doon sa campus, pwede naman doon sa eskwelahan gawin, idaos ang graduation. Bakit? Pagkakapirahan mga kaibigan. Yun ngayon Yun ang primary objective ngayon ng eskwelahan. Ha? Mga kaibigan. Higupin yung pera mo ng mga mag-aaral doon. Kaya wala silang pakialam kung ano man ang mangyari, basta importante nagbabayad ka. Kadalasan nga, bakit maraming bobo na nagsipag-aral yan sa mga malalaking eskwelahan na yan? Ateneo, Lasal, pag narinig mong magsalita, wala namang laman yung sinasabi, English nga. Wala namang kabuluhan yung sinasabi, mga kaibigan. Hindi mo ba? Bakit? Kasi kahit na mahina ka o kaya hindi ka pala pasok, hindi ka gumagawa ng assignment mo, pasado ka Ang importante, bayad ka. Hindi ka tulad nung araw, napakahigpit ng patuturo. Mga kaibigan, talagang gagawa ka ng assignment mo. Ha? Hindi nga tayo marunong ng kasintalino nila sa pagsasalita ng English ngayon. Pero mga kaibigan, ani naman natin yung English kung masama naman ang ugali nitong mga nagsipag-aral ngayon. Yan ba, ipinagmamalaki ba natin produkto natin? Ganyan. Mga kaibigan, tingnan ninyo imagine ninyo kung tayo na mga henerasyon natin at ng naunang henerasyon sa atin, naging katulad lang nila. Itong mga ganitong klase ng mga bata, isipin ninyo, gaano kasama ngayon ang moral values sa panahon ngayon. Mabuti na lang mga kaibigan inabot pa natin yung matino itong kahihiyan, ito lang kahihiyan na ginawa nito sa magulang niya. Di ba? Ako palagi ko, matatagalan bago makarecover to mga to sa kahihiyan. Kasi nga, ngayon may Facebook na. Sabi nga ni Attorney Toto Kausing, dati wala. Di ba? Mga kaibigan. Yun ang masakit ngayon. Pero nung araw hanggang ngayon ito, pinag-uusapan namin pagka nagkakakwentuhan kami nila Mayor Lim Kaya ako sabi ko sa inyo, mas marami akong kaibigan na mas may edad sa akin Kasi doon ako humuhugot ng ng karanasan sa kanila Kaya marami nagtaka, bakit hindi ka naman ganong katanda nung hindi pa namang mga ilang taon nang nakararaan pa, di ba? Hindi ko naman kaedad yung pero may alam tayo, di ba? Sa mga nakaraan. Sapagkat naging ugali ko kahit nung ako bata, makitungo sa mga mas may edad sa akin dahil mas marami kang natututunan sa kanila, hindi dahil sa kanilang pinag-aralan. Kahit hindi nag-aral yung experience nila, yung pinagdaanan nila, mga kaibigan. Tingnan ninyo, imagine ninyo, kung tayo naging ganito kawalang hiya noong araw, wala na tayo yung GMRC nung halimbawa, nung dekada 50, 60, 70, walang itinurong GMRC sa atin. Imaginein mo ngayon, gaano kasama itong lipunan ngayon? Ito, katulad niyan. Baka yan na lang yan, pangkaraniwan na lang yan, hindi na pinapansin kung ganyan lang. Di ba? Gaano kasama? Hindi ba, mga kaibigan? Alam nyo, dati, pagka masama ugali mo sa eskwela, malamang hindi ka pumasa Pag-initan ka ng mga teacher,
Di ba? Eh ako, magulo rin ako sa eskwela nung araw. Nagagalit din sa akin mga teacher. Pero hindi ako ganyan. At marunong tayong makinig. Di ba? Nakikinig tayo. Pag pinagagalitan tayo, pinagsasabihan tayo, napapahiya tayo. Yun nga, sabi ko nga, yung kahihiyan, ha? Yan, napag-uusapan namin pa rin yan. Nung araw, yan, kinukwento ni Mayor Lim, oh. Nung araw, sabi niya, pagka ang isang bahay, sa isang loob ng isang bahay, merong gumawa ng kalokohan. Halimbawa, nakadisgrasya ng babae, nakabuntis. Di ba? Yung pamilya niya, nung nakabuntis, mga kaibigan, hindi na makalabas ng bahay. Sinasara na mga bintana. Napakahalaga ng iisipin ng mga tao laban sa kanila. Yun ang pinahahalagahan nila. Ngayon nawala yung pagpapahalaga eh. Ha? Yung values, di ba? Mga kaibigan, isipin ninyo, nung araw hindi makakalabas hanggat hindi naaayos yung ginawa na kapinsalaan nung kasamahan nila sa bahay. Oh, di ba noon pagka gano'n, pakasalan mo yan. Yung, mismong yung nasa, yung mga kamag-anak mo magsasabi sa'yo, kasambahay mo. Eh ayusin mo yan, pakasalan mo yan. Eh hanggang di nangyayari, nagkakaayos yung mga yun eh. Hindi makapagbukas ng bintana sa sobrang kahihiyan, mga kaibigan. Pero ngayon, pansinin ninyo, yung Facebook, yung iba, mas gusto pa nila yung kahihiyan. Bakit? Gusto nila sumikat. Kahit nakakahiya ang pagsikat nila. Di ba maraming gumagawa niya? Yan, lukarit na si ano. Yung isang luka-luka na artistang wala ng palabas. Yung, yung, sino ba yun? Mystica, yan. Oh. Di ba ganyan? Ano pinagsasabi niya para lang siya sumikat. Ha? Nangihila ng kung sino-sino, idinadamay. Ay ako, yung mga kakilala kong ganyan ng ugali, yung mga naghahanap ng damay, eh wala eh. Iniiwasan ko yan eh. Mga kaibigan eh. Yung gusto nila, yung gulo nila, idamay ka. Eh, kaya nga sa Facebook, pag nilagay nila yung kahihiyan nila dyan, eh dinadamay nila tayo, pati tayo nadadamay dyan. May kaaway sila, ilalagay nila dyan, eh pati tayo na kukuhan dyan, apektado tayo. Kasi nakikita natin. Ang masama, yung mga bata, pag nakita yan, tinan ninyo, nagiging normal sa kanila, pinagtatawanan ng mga bata, inobserbahan ko eh. Mga kaibigan eh, yung mga hindi nakakatawa na labag sa kagandahang asal, mga kaibigan, eh nagiging yung parang comedy ang dating sa mga bata, kaya nagiging baliwala sa kanila yung pagbagsak ng moralidad.